DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hirap na ang isip at damdamin ko dahil sa mga ginagawa mo. Wala ka ba kahit konting awa? Hanggang kailan mo ba ako parurusahan? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hanggang Kailan Mo Ba Ako Parurusahan? Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako ang Bukas. Pinagbabantaan niyo po ba ako dito? May kinalaman ba kayo sa nangyari sa kanila? Ano ba yan sinasabi mo? Anong pakialam ko sa nangyari sa kanila? Iba po kasi ang tono ng pananalita ninyo. Gusto ko lang makita mo na kaya sila minamalas dahil sa ginawa nila sa akin. Kaya para wag kang mapahamak, layuan mo sila. Kung hindi ko po gawin. Roldan! Tito, sa pagkakaalam ko, wala silang masamang ginawa sa inyo. Hindi po nila kasalanan na nagmahalan sila at may hirap lang si Angela. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko po, Tito. Hindi dapat maging hadlang sa pag-ibig ang agwat ng kalagayan sa buhay. Kung ganon, mula ngayon, ituturing na rin kitang kaaway. Umalis ka na! Kumusta naman po si Junior maghapon, Tito? Ay, wala naman naging problema sa apo ko. Tulog nga siya ng tulog eh. Salamat naman. Ikaw, hindi ka ba nahirapan sa muli mong pagtatrabaho? Kaya ko po, Chang. Ang mahalaga, makatulong po ako sa asawa ko. Ay, sige po, magbibihis na po ako para makapagluto po ako ng hapunan natin. Ganyan nga pamangkin ha. Ay, huwag kang susuko sa mga pagsubok sa buhay. At pangako ko naman sa iyo, natutulungan kita sa abot ang aking makakaya.
Wala ka rin kwenta, Roldan. Dapat hindi ko na lang kayo tinulungan ng araw. Dahil sa ginawa mo, matitigman mo rin ang galit ko. At ikaw, Angela, hindi pa ako tapos sa'yo. Hindi pa! Mabait kang tao, Roldan. At ayaw kong magalit kayo sa akin ng iyong mga magulang. Kaya ito'y sinabi ko na sa iyo. Salamat po sa inyo, Mang Eleno. Bakit nga ba bukhang malaki ang galit ng mayamang yun doon sa mag-asawa? Abay, mabait naman sila, hindi ba? Kasi po, hindi gusto ni Tito si Angela para kay Berhel. Kaya gusto niya silang pahirapan para magkahiwalay. Nakaw, sobra naman siya. Parang walang pagmamahal sa anak. Naaawa ako doon sa dalawa, Roldan. Kaya lamang ayaw ko namang madamay kami sa maaaring gawin ng mayamang yon. Kaya sana pakiusap ko sa iyo, kunin mo na lang sila sa paupahan ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Gusto mo, dito na kami tumira sa inyo, Roldan? Bakit? Para hindi na kayo mangupahan at hindi na kayo mahirapan. Ayaw mo nun? Mas makakaipon kayo. Okay naman kami doon sa tinitira namin, Maaabala ka pa namin dito. Mag-isa lang naman ako dito. Dahil wala naman sina mama at papa. Kaya mabuti nga na may makakasama na ako dito. Bakit naman kasi ayaw mo pa mag-asawa? Berhel, wala pa sa isip ko yan. O ano? Lipat na kayo dito bukas, ha? Bukas? Ang bilis naman. Kasi... sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang problema mo? Ayoko na sanang sabihin pa sa'yo. Dahil ayoko madagdagan pang sama ng loob mo kay Tito Elpidio. Bakit? Ano ba ginawa ni Papa? Sabihin mo. Aba, mukhang masaya ka ngayon, Angela. Natutuwa po ako, Chang. Dahil nakapagtabi na po ako ng ihuhulog namin kay Roldan sa utang namin. Yung pala ang dahilan. Opo. Magaan sa kalooban ang makapaghulog ng utang. Ay, tama ka. Ewan ko ba kung bakit may iba na natitiis sa takasan ng kanilang utang. Dapat po hindi ganun. Para manatili sa atin ang pagtitiwala ng mga taong tumutulong sa atin. Uy, kailan nyo siya babayaran? Sasabihin ko po mamaya pagdating ni Verhel. Hindi ka papasok ngayon, Verhel? Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi. Bakit matamlay ka? Napansin ko na yan sa'yo kagabi pa nang dumating ka. Kaya lang naisip ko baka pagod ka lang. Lilipat tayo ng bahay, Angela. Ano? Hindi naman tayo pinaalis dito, Bakit tayo lilipat? At saka, saan tayo titira? Kina Roldan. Kina Roldan? Bakit? Bakit biglaan naman? May nangyari. Makinig ka, Angela. Sasabihin ko sa'yo.
Sobra na po talaga siya, Chang. Ayaw niya kami patahimikin ni Verhel. Alam mo, Angela, ngayon ako naniniwala na hindi ang kahirapan natin ang dahilan ng galit sa iyo ng Elpidiong yon. Chang, Hanggang ngayon, hindi pa rin niya tanggap ang kanyang kabiguan. hindi ko siya pinaasa. At lalo wala po kami naging relasyon. Hindi ko siya niloko, kaya wala siya karapatang parusahan ako. Alam ko, ngunit talagang may mga taong mahirap tanggapin ang kabiguan at isa sa Elpidio sa kanila. Dapat na matigil ang mga ginagawa niya sa amin, Chang. Anong binabalak mo, Angela? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakalipat na kayo dito. Kaya matatahimik na kayo. Kaya, Roldan, hindi kaya ito pa rin ni Papa ang banta niya? Na madadamay ka rin sa galit niya? Huwag mong intindihin yun. Kaya kong harapin ang galit niya. Hiyang-hiya kami sa iyo. Dahil sa amin, pati ikaw, kakaproblema. Kaibigan mo ako, Verhel. Kaya handa akong tulungan kayo sa abot ng makakaya ko. Pero si Tito, paano kaya sa titigil? Iyak nga ng iyak si Angela. Nang ikwento ko sa kanya ang lahat. Lalo na nang malaman ang hinala mo na posibleng may kinalaman si Papa sa mga nangyari sa amin. Dapat hindi mo na lang sinabi sa kanya. Nang hindi na madagdagan pa ang sama ng loob niya. Pilit niyang inaalam. Kaya wala na akong nagawa. Kundi ang sabihin sa kanya. Aalis ka, Angela? Opo, Chang. Wala na naman tayong gagawin. Pero baka dumating ang asawa mo, tanapin ka. Sandali lang po ako. Saan ka ba pupunta? May kakausapin lang po ako, isang tao. Angela, kung ano man ang balak mo, huwag mo nang ituloy. Baka mapahama ka lang. Aalis na po ako. Angela, sandali! Sandali lang! Huwag ka muna umalis! Hoy! Ikaw, Maaari ko po ba kayo makausap? wala tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na. Meron. Marami. Bakit yung ginagawa sa amin ito? Bakit ayaw nyo kaming patahimikin? Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Huwag na kayo magsinungaling! Alam na namin ang pagbabantang ginawa ninyo kay Roldan para wag kaming tulungan. Ano? Pati na ang pagkausap na ginawa ninyo sa may-ari na tinitira namin bahay para paalisin kami. Bakit yung ginawa sa amin yun, Papa Elpidio? Huwag mo akong tawagin, Papa! Hindi kita tinatanggap na manugang. Bakit? Dahil hanggang ngayon, hindi mo matanggap ang kabiguan mo sa akin? Tumigil ka! Hindi kita pinaasa! Bago ko pa nakilala si Verhel, sinabi ko na sa'yo na hindi kita mahal! At lalong hindi ko alam na anak mo siya! Nalaman ko na lang ang lahat nang ipakilala niya ako sa'yo! Bakit sa kabila ng nalaman mo, siya pa rin ang pinili mo? Bakit siya pa rin ang sinagot mo? Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa akin, Angela? Napakasakit! Sana ibang lalaki na lang ang minahal mo. Hindi namin kasalanan nagmahalan kami. Paano mo ba mauunawaan yun? Kahit kailan, hindi ko kayo mauunawaan.
Kaya ba pinahihirapan mo kami? Pinag-iiwalay? Kulang pa yan sa gusto kong danasin mo. Hirap na ang isip at damdamin ko dahil sa mga ginagawa mo. Wala ka ba kahit konting awa? Hanggang kailan mo ba ako parurusahan? Hanggang kailan? Maliwanagan na kaya si Elpidio sa kanyang pagkakamali sa pagkakataong yun? Mga nagsigalap, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Angela. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligdaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at may init na kabanata ng kasaysayang ito. Hanggang kailan mo ba ako parurusan? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.